bakit inuuna ng mga politiko natin ang impeachment. Hindi ko sinasabing isang tabi kung may pagkakamali si Inday Sara, harapin niya. Pero di ba dapat mas unawain ngayon ng mga senador, ng mga kongresista, yung mga constituents nila, na imbis sana naubusin ang pera. I think magsispend ang Senado ng 24 million para lang sa impeachment. 24 million is 24 million. Kung yan, ilagay na lang natin sa subsidy sa rice, sa subsidy sa LRT, sa mga pangunahing mga utilities, di ba? For example, sa Meralco, napakataas ngayon, di ba? Ang daming pwedeng pagbuhusan ng pera na dapat sa ikagaynahawa ng mga Pilipino. Hindi yun ang pinag-uusapan dito, kundi impeachment. Pag natanggal ba nila si Inday Sara, matatapos na lahat. Yun yung question ko. Matatapos na ba yung krisis sa crudo? Matatapos na bang lahat? Mapapanagot nila si VP Sara sa mga mali nilang mga spekulasyon at sa mga pagbibintang nila kay Inday Sara? Matatapos na ba ang lahat? Hindi. Diba? Ang sabi ko nga, mag-move on tayo. Sasabihin lang pananagutin, lahat panagutin. Huwag lang si Inday Sara. Lahat humarap, di ba? Pero hindi Pag si Sara, kailangan si Sara lang. Duterte, kailangan Duterte durugin lang. Di ba? Yun ang nagiging sitwasyon. So nakakalungkot. Magandang araw po sa inyong lahat, Bansang Pilipinas. Ako po muli, si Daniel Nobleza, ang founder ng Inday Sara na Movement Philippines, ang masugid na kaibigan at sundalo ni Inday Sara Duterte. Simula pa lang noong 2020, Run Sara Run, sinabi ko na nasasamahan ko si Inday Sara hanggang dulo kung ano mang mangyari. At ngayon sa sitwasyon ngayon, hindi pa rin kami bumibitiw, hindi kami bibitiw bilang kaibigan niya, taga-suporta niya. Nakikita nyo naman na lumalagana pa rin at lumalago pa rin ang Inday Sara na movement, patuloy pa rin ang suporta ng mga kababayan natin. Kaya yung alab ng puso ng pagsuporta at pagmamahal kay Inday Sara, hindi pa rin nagbabago. Kahit na marami ng taong tumalikod, hindi kami tatalikod kay Inday Sara. Handang-handa naman ang legal team ni Inday Sara na humarap sa impeachment court sa Senado. So, wala kaming dapat ikatakot dahil naka-Inday Sara naman ang katotohanan. Kahit billion-billion yung PR fund na binubuhos ngayon, nakikita nyo mga kababayan, yung paninira kay Sara walang tigil kasi alam naman natin may nagpopondo. Alam naman natin na yung mga galit puno na yan, mga sarasuela lang dahil may mga PR firm ngayon na binabayaran para wasakin si Inday Sara. Pero yung mga supporter, solido pa rin sa kanya, lalo na kami sa ISMP. Alam namin kung ang katotohanan lang tatanungin, nasa amin ang katotohanan. Ang sinasabi lang natin dito, magkakaroon ng batayan na ang mga susunod na henerasyon kung paano patatakbuhin ang impeachment sa maayos sa pamamaraan. Handang-handa naman si Inday Sarang sagutin sila. Well, tignan nyo ha, hindi naman natin sinasantabi na may mga senador na bias kay Sara. Diba? Nandiyan yung, syempre, Duterte Block, yung PDP Block, si Amy Marcos, yung mga openly na nagsasabi na iboboto sila ng hindi pabor sa impeachment. Ang kinakatakot lalo natin, yung pumapabor kahit wala pa talagang ebidensyang inilalabas. Na vocal na talaga, na alam natin, boboto. Sa kasaysayan ng impeachment, simula ng si ERAP kay Chief Justice Corona, yung presiding officer, laging ine-emphasis niya na dapat hindi siya kumakampi kanino man. Sabi nga natin, di ba, sa politika, wala naman ding boundaries Pag naging politiko ka, kaakap na rin dyan yung pamilya mo na minsan sila rin ang titirahin. Dahil paano mga ba magugupo yung isang politiko kung hindi sa pamilya niya, di ba? Alam niyo sa mga kababayan natin, kaya po ako naging DDS kasi noong 2015, nakita ko pong napakataas ng crime kahit sinasabi rin ng PNP noon na mababa lang. Harap-harapan po sa bahay namin, nakikita ko may mga nag-use ng droga, minsan may nasasaksak, di ba? Parang sabi ko, ba't hindi maging katulad sa Davao na safe? Nung sinabi ni PRRD sa unang plataforma ni PRRD na sinabi niya, kung maging presidente man siya, ang unang gagawin niya, drug war, tsaka pababay ng crime. Yun lang, satisfied na ako. Bukod pa doon sa marami niyang plataforma, yun lang yung pinaka-emphasis ko kasi kung mataas ang krimen, paano magne-negosyo yung mga negosyante? Paano tayong mga mahihirap na nagtatrabaho lang para makasurvive araw-araw kung ma-hold up tayo because may isang addict, may isang taong gago na gusto lang namang kunin yung cellphone natin, namumurahin lang naman din para pang-bisyo niya o ako namang gagawin niya, di ba? Sayang yung buhay. So, yung numbers, pwede mong gawan ng storya na mababa. Pero yung pinaka-actual basis nung sinasabing mababa, hindi Kasi mismong sa harapan mo, nakikita mo may krimen na nangyayari. Unlike before. Dati, takot lahat yung mga kriminal kasi alam nila, dalaw lang kababagsakan nila kay PRRD. At yun na nga yun, na ginagamit niya yung laban naman sa kanya.
Pero ngayon, talaga ngayon, wala kaming maramdaman na safe because sa harapan mo nga mismo, nakikita mo, nagbabarila, nagsasaksakan. Konting init lang ng ulo, may nangyayari na, di ba? Maraming namamatay sa mga balita. Yung mga tawag dito, yung mga media, di ba? Yung mga talagang nag-i-air araw, gabi-gabi, nakikita naman ng mga kababayan natin. So, kayo na mag-define kung safe ba talaga. Pero personally, sa akin, hindi. Kasi hanggat nakikita natin yan nalantaran sa mga kalsada natin, hindi safe, walang safe. Hindi ko naman kina-question din ng PNP, baka kasi kailangan mo rin naman sa reporting mo, di ba? Pero yung mga kababayan natin, bukas ang mata, bukas ang tenga, nakikita lahat ng nangyayari sa paligid, kayo ngumusga. Sa 2028, magkita-kita na tayo, di ba? At mapakita na natin kung sino talagang pipilinan. Kaya natin mga botanteng pumili. Huwag natin pigilan din. Ako, hindi lang dahil ako'y pro Sara, pro Duterte, sasabihin ko tumigil na sila, huwag na sila tumakbo. Hindi. Tumakbo sila. Kung gusto ni Remulla, takbo siya. Kung gusto ni Ma'am Risa Hontiveros ng senador na maging president, tumakbo siya. Si Ma'am Lenny, pero nagsalita na si Ma'am Lenny, ginagalang naman natin ang desisyon ni Ma'am Lenny, pero kung gusto pa rin mga supporter, patakboin si Ma'am Lenny, tumakbo din siya. Basta, patas yung magiging resulta. Kung ano yung sabihin ng taong bayan, di tatanggapin natin lahat. Ganun naman ang demokrasya eh. Ganun yung essence ng demokrasya. Karapatan ng lahat tumakbo. So, wag na sila magpahaging. Kung gusto talaga nila tumakbo na sila. May wisdom naman siguro yung mga senador. Alam na nila yung dapat ilang gawin. So, sana pinagdadasalan lang natin maging patas ang lahat. Pero ito lang ang nais ko iparating, sa krisis na ito, na gutom na yung masang Pilipino, lahat nagtataasan, walang tigil ang pagtaas ng presyo ng gasolina, bakit inuuna ng mga politiko natin ang impeachment? Hindi ko sinasabing isang tabi kung may pagkakamali sa Inday Sara, harapin niya. Pero di ba dapat mas unawain ngayon ng mga senador, ng mga kongresista, yung mga constituents nila, na imbis sana naubusin ang pera. I think magsispend ang Senado ng 24 million para lang sa impeachment. 24 million is 24 million. Kung yan, ilagay na lang natin sa subsidy sa rice, sa subsidy sa LRT, sa mga pangunahing mga utilities, di ba? For example, sa Meralco, napakataas ngayon, di ba? Ang daming pwedeng pagbuhusan ng pera na dapat sa ikaginahawa ng mga Pilipino, hindi yun ang pinag-uusapan dito, kundi impeachment. Pag natanggal ba nila si Inday Sara, matatapos na lahat. Yun yung question ko. Matatapos na ba yung krisis sa crudo? Matatapos na bang lahat? Mapapanagot nila si VP Sara sa mga mali nilang mga spekulasyon at sa mga pagbibintang nila kay Inday Sara? Matatapos na bang lahat? Hindi. Diba? Ang sabi ko nga, mag-move on tayo, sasabihin na pananagutin, lahat panagutin. Huwag lang si Inday Sara. Lahat humarap, di ba? Pero hindi Pag si Sara, kailangan si Sara lang. Duterte, kailangan Duterte durugin lang. 'Di ba? Yun ang nagiging sitwasyon. So nakakalungkot, 'di ba? Ako talaga ang pinaka ine-emphasize ko sa mga senador at sa mga politiko, sana maisip nila yung krisis. Bigyan nila ng solusyon yung mga kababayan natin. Mataas yung kuryente, mataas yung tubig, mataas yung bili ng pagkain, mataas yung transportation. Lahat ng sinabi niya ng 20 pesos sa bigas, wala naman tayong makita. Kundi doon sa kadiwa, nahahanapin mo pa. So gagastos pa ako para lang hanapin yun ng 20 pesos. Makikita mo dyan, pumipila dyan sa may Bureau of Plants para lang kumuha ng bigas yung mga tao din. O, magdamag, pahihirapan mo yung tao. Ma'am, magandang araw sa iyo. Alam mo naman, kami mga masugid mong taga-suporta, Daniel Noblesa, ang ISMP, ang di mo na nga kailangan ng advice kasi kung sa totoo lang, kung sa tapang ikaw na yung pinakamatapang na nakita ko sa buong Pilipinas. So, kakayanin, kayang-kaya, yakang-yaka. At alam naman namin, muli, ang beat nasa sayo, dahil nasa sayo ang katotohanan. Basta kami mga supporters mo, walang tigil pa rin susuporta sayo. At ipagdadasal namin na magbabayad talaga ang dapat magbayad sa hustisya. At masosurvive natin lahat to. Laban lang, Inday.